Hello mga katatak trending, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Grabe, ito ang mainit at nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. Mainit pa rin ang issue ng impeachment laban sa Vice Presidente na si VP Sara Duterte. Patuloy pa rin ang impeachment hearing sa Kongreso at habang patagal ay unti-unting natutuklasan ang mga itinitagong sikreto o anomalya daw ni Vice President Sara Duterte, lalo na ang mga hindi maipapaliwanag na yaman nito. Kumpiyansa naman ang mga kongresista na mapapanagot nila ang Vice President sa batas. Maliban rito ay lumabas din ang balitang dawit di umano si Vice President Sara Duterte sa kaso ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte sa ICC. Matapos malaman na isa siya sa mga co-perpetrators, mismo si Leila de Lima ay naglabas ng kanyang pahayag ukol rito. Pahayag ni Leila de Lima: sabay ang pagulong ng impeachment ni VP Sara at ang paglilitis ng ICC kay Duterte, justice and accountability are on track both at the House and the ICC. Slowly but surely, impunity is becoming a thing of the past. Samantala, kinastigo ni Leila de Lima si Vice Presidente Sara Duterte. Inakusahan ito ng gaslighting at pag-iwas sa isyu ng kanyang umano'y hindi maipaliwanag na yaman na may kinalaman sa bilyong-bilyong pisong financial transactions na flag. Ito ay matapos maglabas si de Lima na matinding pahayag kaugnay sa patuloy na tanong ng publiko sa pinagmulan ng mga ari-arian ni VP Sara Duterte. Ayon kay de Lima, sa halip na direktang sagutin at ipaliwanag ang pinagmulan ng malaking halaga ng pera, mas pinili raw ng Vice Presidente na ilihis ang usapan. Ginagamit daw ni Duterte ang taktika ng pagbatikos sa mga hindi pinapangalan ng mambabatas na tinutukoy niyang maleta legislators bilang paraan para iwasan ang direktang isyo. Idiniin pa ni de Lima na ang ganitong tugon ay puro pagtatanggi at what about wisdom na malayo sa inaasahang konkretong paliwanag. Ang paulit-ulit na pag-iwas sa direktang usapin ay lalo daw magpapataas sa duda ng publiko hinggil sa transparency at accountability ng isang mataas na opisyal. Sa ngayon, wala pang detalyadong tugon o pahayag mula sa kampo ni Vice Presidente Duterte hinggil sa mga seryosong akusasyon at pag-question ni de Lima. Patuloy namang umaasa ang publiko sa mas malinaw na paliwanag mula sa Vice Presidente ukol sa naturang usapin ng kanyang yaman. Gayunpaman, nararapat pa rin na maging mapamatsyag tayo at mapanuri sa naririnig natin sa social media, dahil kung minsan ang mga nililinlang lamang tayo ng mga makasarili at uhaw sa kapangyarihan na politiko na gagawin ang lahat para makuha ang atensyon ng lahat. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood.